Praise God. Hallelujah. Napakasarap po ang magpuri sa Panginoon at manatili sa presensya ng Panginoon. At tulad nga po ng isa sa mga nabanggit ng speaker noong nakaraang linggo, wala ang ating buhay kung wala tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ang ating pong talagang, kumbaga ay ang pagkakalikha sa atin ng Diyos, well, yan ang talagang orihinal na pagkakalikha ng Diyos sa tao, ay laging nagpupursue ng presensya ng Panginoon. Amen po? Well, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga hindi nakakilala, ako po si Pastor Edwin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat yung pong ating serye ng pinapag-aralan, Book of Colossians, si Pastor Cyrus ang nag-preach nung Sunday, no? Last Sunday ba? Tama? Ikaw yun, di ba? Oh. At naalala ko pa naman, ako kahit wala ako rito, nakikinig pa rin ako sa mensahe dito sa Amen. At kaya naman, ipagpapatuloy, actually, ito na po yung, kumbaga, sa akin, no? Ito yung last part ng Book of Colossians na pag-aaralan po natin. Pero bago po yun, kaninang umaga po, ay nag-preach si Sister Shadi. Si Pastor Paul po ay umuwi sa Amerika sapagkat ang kanyang tatay, which is very ironic, Father's Day, ay naging critical, kaya hinabol niya po, no? Hinabol niya sa Amerika, pero hindi niya na po naabutan sa 5 minutes lang. Last 5 minutes, grabe, no? Pagdating niya po doon sa Amerika ay binawian na po ng buhay ang kanyang tatay. Kaya ipag-pray po natin ang pamilya ni Pastor Paul. Well, sabi nga ni Sister Shadi, siya po ay 94. 94 ba? Tama, no? 94 years old. Long life. At naikukwento nga ni Pastor Paul din, ayan po yan. So, kaninang umaga lang po yan, pagdating ni Pastor Paul sa hospital, hindi niya na po naabutan ang kanyang father. Pero, katulad ng laging nababanggit naman ni Pastor Paul, gusto na talagang umuwi ang kanyang tatay. Kaya, sinasabihan niya si Pastor Paul, manalangin ka nga na ako ay umuwi na sa Panginoon. O kaya sinabihan niya, Sister Shadi, ipag-pray mo nga na ako'y mamatay na, uuwi na sa Panginoon. Well, yun, nasagot ang panalangin niya ngayong araw na ito. At the age of 94. Alam nyo, dahil dito, bigyan ko rin ng parang honor ang tatay ni Pastor Paul. Well, of course, siya yung ating senior pastor at founder ng New Life. Isa sa ipinagpapasalamat natin ay binigyan sila ng pahintulot na sila makarating dito sa Pilipinas bilang misyonero at bilang mga manggagawa ng Panginoon. At sa loob ng 46 years, halos dito sila tumira. At dumadalaw lang sila sa Amerika para sa kanyang mga parents. Kaya naman, kumbaga malaking bagay na iniiwan ni Pastor Paul ang kanyang pamilya at dahil sa kanyang pagkatawag dito po sa Pilipinas. Can you imagine that? Yung ating inaawit po kanina, Lord, I offer my life unto you. At saka yung isang awitin din na, yes to your to your calling. Yes sa inyong kalooban, Panginoon. Yan po ay naging talaga nakita natin sa buhay nila Pastor Paul. At to the point na handa nilang iwan ang kanilang kultura, ang kanilang bansa, ang kanilang pamilya para lamang sa pagkatawag sa Panginoon. Kaya naman kumbaga, fitting din na i-honor talaga yung buhay ng pamilya ni Pastor Paul. With that, nag-flow si Sister Shadi kanina umaga patungkol sa kamatayan. Na isa sa mga, kumbaga, ay mga katotohanan na dapat po nating marinig din, bagamat mayroon po tayong kaisipan na kapag kakamatayan ng pinag-uusapan, ay hindi ko alam kung ito ay karapat-dapat, no? No? Pero sa banal na kasulatan, alam niyo po bang sa banal na kasulatan, ang kamatayan
ay talagang pinaghahandaan. Ang kamatayan ay isang pangyayari na ating mararanasan. Lahat po tayo. Kagabi nga po, nasa wake kami at talaga naman lagi namin, kami po mga pastors dito at mga leaders, lagi po kami nasa wake services. At ako po, kapag gumagawa po ng wake service, kahit na paulit-ulit yung aking mensahe, no? Siyempre, paulit-ulit, isa lang naman ang mensahe natin sa wake service, di ba? Ay kapag ako'y nagmi-minister, pati rin ako ay, siyempre, nagre-reflect din. Dahil sinasabi ko sa mga tao na nakikinig during wake service na ang kamatayan ay hindi kinakatakutan at ang kamatayan ay mangyayari sa lahat sa atin. Kaya ito'y dapat pinaghahandaan. At hindi dapat ito kinakatakutan. Kaya ang isa sa dapat po nating maintindihan bilang isang mananampalataya ay ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay ito ay makatotohanan at ito'y mangyayari. Hindi po natin pwedeng ipagkaila ito. Lahat po tayo ay dapat na maintindihan natin kung ano talaga sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kamatayan. Whether at the age of 94 or whether at the young as, kahapon, wake service namin, napakabata pa yung mga namatay. Pero, anuman ang ating kalalagayan dito sa lupa, at kung tayo man ay kukunin ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung ano ang ating magiging karanasan. At yan po yung ating, isi-share ko rin po sa inyo ngayong hapong ito, na sa salita ng Diyos, sabi dun sa mga awit chapter 90, pumunta muna tayo dun sa Psalms chapter 90 verse 12. Ang sabi rito, kaya turuan mo kami, turuan niyo po kami, na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Can you say amen? Turuan niyo po kami. Sabi ng verse na ito sa mga awit, paano namin gagamitin ang aming buhay? Paano kami lalakad sa mundong ito? Bigyan niyo po kami ng karunungan, isang puso na kung saan ay hindi namin sinasayang ang aming mga araw. Sapagkat alam nyo, minsan, kapag ka ikaw ay malakas o kaya nasa kabataan ka, tila ang buhay walang katapusan. O kaya ang buhay ay kahit na ano na lamang ang iyong gawin. Hindi natin ma-realize na napakabilis ang araw at panahon. Sino po rito ang, nakakaramdam na minsan ang buhay napakabilis, di ba? Kailan lang, di ba? Kailan lang ay baby pa ang iyong anak. Ngayon, hindi na baby. Damulag na talaga siya, no? I mean, grabe, no? Like what Sister Shari is saying this morning, looking at the pictures, ngayon, mahilig tayo magpo-post kayo ng mga pagbati sa ating mga tatay. Yung aking anak, nag-post na, kaliliit nilang dalawa, no? Parang kailan lang yon? Parang kahapon lang yun, no? Tandang-tanda ako pa yon. Pero ngayon talaga, minsan parang napakabilis ang buhay, minsan parang napakabagal naman ng panahon na ito, no? Pero talaga namang makikita po natin, ang buhay natin ay maiksi. Yung edad na 94 o yung edad natin na hanggang ngayon, yun ay madali at mabilis lang ang panahon. Kaya napaka-importante po, nagugulin natin ang ating buhay sa tamang pamaraan upang magamit natin ang ating buhay ng maayos. Hindi natin sinasayang ang ating buhay. Alam natin ang ating purpose, alam natin kung saan tayo pupunta, at alam natin kung ano ang dapat nating gawin na tama at nararapat, at
ito ay ginagamit natin dahil alam natin na ang buhay natin ay maiksi. Can you say amen? Kaya ang sabi rito, turuan mo kami, bilangin namin ang aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. At babalik tayo sa Colosas, sapagkat doon sa itinuro ni Apostol Pablo, patungkol sa doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo at ang kanyang makapangyarihang paghahari, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang pinakamakapangyarihan, at siya rin ay namatay para sa atin at para sa ating kaligtasan. At ito ay didetalye ni Apostol Pablo mula chapter 1 at chapter 2. Ang basis ng ating paniniwala ay si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at siya ay namatay para tayo ay iligtas. Can you say amen? Kaya naman, sa ating pong pamumuhay, nagkaroon na tayo ngayon ng kakayanan upang mamuhay ng tama at gamitin ang ating buhay ng tama, at mayroon na tayong kakayanan na hindi natin sasayangin ang ating buhay sapagkat meron na po tayong bagong buhay. Binigyan tayo ng Diyos dati nung tayo makasalanan, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, ano ang ating gagawin. Gusto kong bumait pero hindi ako makabait, no? Alam ko ang tama pero hindi ko magawa yung tama dahil ako ay alipin sa kasalanan at ako'y kontrolado ng kasalanan. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit, nung narinig natin ang mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay dun sa krus at binigyan tayo ng katubusan at nanampalataya tayo at tumanggap tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng isang bagong buhay. Binigyan tayo ngayon ng kakayanan na mapagtagumpayan ang anumang uri ng kasalanan at kahinaan ng laman dahil tayo binigyan ng bagong buhay. Hindi na natin pwedeng sabihin, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Hindi mo na pwedeng gawin yon o gawing rason yon. Kung gusto mong bumait, kaya mong bumait dahil sa biyaya ng Panginoon. Palapakan nga po natin ng Panginoon dyan. So, puntahan natin ang Colossians chapter 3. Isa-isahin natin ang itinuro ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya kung papaano nyo dapat gamitin ang bagong buhay na ibinigay sa iyo. Bilang isang mananampalataya, marami po tayong dapat pagdidesisyonan. At ang pagdidesisyon yon ay araw-araw nating sasabihin, whether I live, whether I die, I live for you, Lord Jesus. And yes, whatever it takes. Amen? Verse 1, kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, pag-ukulan ninyo, sabi nga po natin pag-ukulan. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang buhay ninyo kay Kristo at ang buhay ninyo kay Kristo ay itinatago ng Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag na, kayo ay mahayag din kasama niya sa kaluwalhatian. Unang kaparaanan para makapamuhay tayo ng tama sa isang bagong buhay at hindi natin masayang ang ating buhay habang nandito tayo sa lupa bilang isang mananampalataya, ay ituon natin ang mga bagay na makalangit. Mayroong tayong focus. Hindi na tayo katulad ng dati na puro makalupa at makalaman ang ating iniisip. Sabi nga rito, kayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Tayo ay binuhay na. So ang dapat perspektibo natin
ay mga bagay na makalangit. Meron na tayong kakayanan para ang ating kaisipan ay nakatuon sa kung ano ang mga bagay na makalangit. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit, sabi dun sa verse 2. At hindi sa mga bagay na makalupa. So, unang kaparaanan para makapamuhay tayo ng tama. What is your focus in your life now that you are a believer? Is it eternity-driven? Eternity perspective? Mga bagay na patungkol sa Diyos? O mga bagay na makalupa? Dahil bilang isang binago ng Panginoon, pinalitan na ng Diyos ang lens ng ating pananaw sa buhay. Binigyan tayo ng bagong salamin at ang salaming ito ay ang salita ng Diyos para makita natin ng tama at maayos ang patungkol sa buhay. Mapapansin nyo nung kayo tumanggap sa Panginoon, hindi naman nabago yung nasa paligid nyo. Yung pa rin yun. Pero nabago ang pananaw nyo. Can you say amen? Kapag nabago ang pananaw ninyo, mag-iiba ang lakarin ninyo. Mag-iiba ang inyong perspektibo. Pag nag-iba yung perspektibo nyo, mag-iiba ang inyong mga aksyon. Kung dati lagi kang nag-worry patungkol sa mga bagay na material, ang iyong perspective ngayon, ang Diyos ang magpo-provide sa aking buhay. Kung dati ay hindi ako makontento sa aking sweldo, o makontento sa aking meron akong material things, pero ngayon, alam natin, ang Diyos ang magpo-provide para sa atin. Can you say amen? Yan po ang dapat na maging perspektibo natin. So para hindi masayang ang iyong buhay, huwag kang tumingin sa mga pansamantalang kayamanan, bagkus tignan mo ang kayamanan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Pangalawa, sabi dun sa verse 5, kaya't patayin ninyo, matindi sa Tagalog, i-murder ninyo. Patayin ninyo ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa lupa. Pakikiapid, kahalayan, kapusukan, masamang pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, ang puot ng Diyos ay dumarating sa mga suwail na anak. Hindi kayo suwail. Can you say amen? No? Kayo ay mga masunuri na anak ng Diyos. Can you say amen? Verse 7. Ganitong mga landas ang tinatahak nyo noon. Mga suwail, mga hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon nung kayo namumuhay pa sa mundo. Verse 8. Ngunit ngayon, sabi nga po natin ngayon, ngunit ngayon ay talikuran ninyo ang mga bagay tulad ng puot, galit, maruruming pag-iisip, paninirang puri, at mahalay na pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao, kasama ang mga gawain nito. So pangalawang kaparaanan para makapamuhay tayo nang hindi natin sinasayang ang ating buhay ay patayin daw natin. Put to death. Ngayon, hindi naman natin sinasabing literally. No? Pero sinasabi po natin, kapag sabi doon kasi ay yung inyong pagnanasa, sa totoo lang po, bilang isang mananampalataya, meron po tayong desisyon na huwag magalit o mamuhay sa galit. Nandiyan po ba kayo? Pwede tayong magdesisyon na huwag mag-isip ng kahalayan o manatili sa kahalayan. Meron tayong desisyon na huwag magnasa ng hindi maganda at maging sakim o pwede tayong tumigil doon. Every day, you are going to live in Christ and dead to your sin. Bawat araw ay magdidesisyon ka,
hindi na yan ang ugali ko, ito na ang aking ugali para sa Panginoon. Can you say amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron kang choice na magpatawad o umaway sa mga tao. Meron kang choice na magalit sa mundo o magmahal sa mga kaaway mo. Every single day, you will always choose to live according to your nature. And that nature right now is you are in Christ Jesus. Ikaw ay na kay Kristo Jesus na. Hindi lang actually bawat araw, bawat oras. Halimbawa, nagda-drive ka, bigla kang kinat ng iyong, kung sino man yon, nanggigigil ang laman mo. At nais mo siyang, pero pwede mong piliin, purihin ng Diyos. Ako ay Kristiyano na mananampalataya ng Panginoon. Can you say amen? Meron kang, kapag ka may mga tao, lalo na, kung kasama mo sa bahay, nakarinig ka ng mga salita na pumalting yung iyong tainga. Nag-init ang iyong pandinig. Alam niyo po ba yon? Ang pumalting yung kanyang tainga dahil sa maling pananalita ng anak mo o ng asawa mo. Ano ang pipiliin mo? Ang kumalma at huwag kang, kumalma ka lang, ha? Kalma lang. Okay? O umalma at makipag-away ka. Sa totoo lang po, ganyan po ang realidad, lalo na sa bahay. Ang isa pa sa mapapansin natin, ang pinakamabilis na magpainit ng ulo mo ay ang mga tao na kasama mo sa loob ng bahay, di ba? Mga konting, yung bang nagkamali siya ng gising at iba yung kanyang tono, ay parang gusto mo na ring, di ba? Pero hindi, mananahimik ka lang. Sasabihin mo sa sarili mo, Edwin, Kristiyano ka na. Tama po ba? Kasi dito sa church, oy, sister, how are you? Oh, I'm blessed. Ako ay masayang-masaya sa Panginoon. Pero pag nasa bahay, kumusta ka na? Ang iinit ang ulo ko. Huwag kang makipag-usap sa akin. Di po ba? Hindi ba totoo yun? Parang iba yung, nag-iiba ang kulay pag nasa loob ng bahay, no? Ay, praise the Lord. Lalo na kapag ang mga anak mo na pinag-uusapan. Hallelujah. Hindi po ba? Ngunit, meron tayong kakayanan para pigilan yon. Can you say amen? Hindi po tayo yung alipin ng galit. Hindi po tayo alipin ng bitterness or hindi po tayo alipin ng anger. Tayo ay malaya na doon at kayang-kaya nating lumakad ng tama at maayos sa ating pamilya at sa kapwa natin. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Verse 8, kaya nga sabi niya rito, talikuran nyo na yon. Talikuran na natin. Amen? Ano yung ating dapat talikuran? Marunuming pag-iisip, paninirang puri, mahalay na pananalita, mga masasamang mga pananalita, minsan, mga sarcastic na pananalita na nakakasakit sa kapwa. Hindi po ba? Ano nga nagsisikuhan na yung mga mag-asawa dyan, nakikita ko. Kikita kayo ng banal na spirito, huwag kayo magturuan. Ha? Huwag magsinungaling sa isa't isa. Can you say amen? Sabi nga po natin, kaya ko to. Isa pa po, mukhang mahina yung inyong kaya. Parang hindi kayo kumbinsido. Sabihin nyo, kaya ko to. Alam nyo pong bakit? Sapagkat kayo ay binago na ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon ang siyang tutulong sa inyo para magawa nyo kung ano ang tama. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na perfecto na tayo kaagad. We are work in progress.
Pwede tayong magpadala, magpa-imprenta sa t-shirt natin, under construction. Okay? Yeah, pwede yan. Or excuse me for the mess. Nililinis pa ako ng Panginoon. Mga ganon, di ba? Pero, hanggat ang iyong pag-uugali o ang iyong puso, ganito po ang dapat nating tandaan, hanggat ang iyong puso ay handang magpaturo. Amen? Hindi natin sinasabi na kayo ay biglaan ng perpekto at napakabanal na at parang santo na hindi na nagkakasala. Hindi po lahat po tayo ay may tendency na magkamali. Pero hanggat ang ating puso ay handang magpaturo at hanggang ang ating puso ay nagpapakumbaba at handang bigkasin ang salitang sorry, yan. Hindi po yung, sorry na nga eh. Iba yung tono no? Parang, siya pang galit, ano? Nagsusorry na nga, siya pang galit, di ba? Hindi, yung, sorry, nagkamali ako. Tama ka. Yun. At yun po ay isang malaking hakbangin upang magprogreso ka sa iyong pananampalataya at malaking tulong para hindi mo sayangin ang iyong buhay na binago ng Panginoon. Dahil ang taong namumuhay sa galit at walang pagpapatawad ay sinasayang niya lang ang kanyang buhay. Alam niyo po ba na kapag tayo ay dumating na sa punto na kukunin na tayo ng Panginoon, marirealize mo yung mga bagay na ikinagagalit mo, ikinangingit-ngit mo, yung mga bagay na ayaw mo, ay magiging isang maliit na bagay pala yon na pinag-aawayan ninyo. Darating ang panahon, marirealize mo, hindi ko dapat sayangin ang buhay ko rito. Nandiyan po ba kayo? Madali pong gumawa ng hindi maganda, pero nasasayang ang bawat araw mo dahil sa hindi mo pagpili sa tamang gawi ng isang mananampalataya. Pero pag pinili mo naman ang ugali na ibinigay sa iyo ng Panginoon, makikita mo mabubuhay ka sa malayang pamumuhay, makakatulog ka ng payapa at wala kang kaaway. Amen po ba? Alam niyo po ang mga, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po yung mga nasa mga huling yugto ng kanilang mga buhay, mas mababait po sila minsan, no? Yung mga nasa jubilant na, yung mga... Hindi, I'm just, trying to say that they realize life, you are taking life too seriously, where in fact, you can enjoy your life with the Lord. Can you say amen? Napakarami mong tangan-tangan na mga kabigatang hindi naman dapat na tanganin. Bakit hindi mo i-release yan? Hindi po ba? I-release natin yan. Tama na yung mga galit at sama ng loob. Gulatin mo ang iyong asawa. Mag-sorry ka. Magugulat siya sa iyo, di ba? Gulatin mo ang iyong mga anak. Anak, anong gusto nyo? Iti-treat ko kayo ngayong araw ng Father's Day. Ako magti-treat sa inyo, di ba? Mga ganon. Sometimes we can do things na it's proper and eventually you will reap the fruit. Can you say amen? Verse 10. At kayo'y nagbihis na. Sabi nga po natin, nagbihis na. Nagbihis na ng bagong pagkatao na patuloy na ginagawang bago. So kayo ay binihisan na ng Panginoon ng bagong buhay, pero patuloy pa rin kayong nagbabago. Nandoon yung kaligtasan na sa inyo, kayo ay na kay Kristo na, pero may mga pag-uugaling patuloy pang inaayos ng Panginoon sa atin. Okay naman po yon. Sabi ko kanina, hindi po tayo perpekto, pero ang pinakamaganda, nagpapakumbaba tayo sa pagtuturo ng Panginoon. Sadya rin patuloy na ginagawang bago tungo sa kaalaman ayon sa larawan
ng lumikha sa bagong pagkatao. So, God is still molding us. God is still polishing us. May mga bagay pa tayong, magmamature pa tayo. Can you say amen? Marami pa po tayong matututunan. Minsan, alam niyo po ba minsan ang ating tunay na pagkatuto ay sa panahon na humaharap tayo sa mga pagsubok. Meron akong narinig na kwento, hindi ko alam kung sa Facebook ito o sa social media. Hindi ko na maintindihan kung saan ko nakukuha. No? Pero ang kwento niya ganito, may dala siyang kape at may sumiko sa kanya. Siniko siya. Talagang ginagalit siya. Patapon yung kape niya. So ang moral lesson doon ay ano ang nagiging reaction mo kapag ka ikaw ay binabangga ng buhay? Di ba? Anong lumalabas sa iyo? Ano yung nagiging dahilan ng iyong pag-uugali? O ano ang nagiging pag-uugali mo kapag ikaw binabangga ng buhay? Sa kanya, ang lumabas, yung kape. Sa atin, pag binabangga tayo sa buhay, ano lumalabas sa atin? Di ba? Hindi kape. Patis or kalamansi or maanghang or maasim, mga ganon, di ba? Toyo. O, tinotoyo tuloy siya, no? Pero tayo po ay alam natin kung ano ang ating nagiging pag-uugali kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Can you say amen? Sabi niya rito, verse 12, kaya't bilang mga pinili ng Diyos, mga banal na minamahal, isuot ninyo sa inyong pagkatao ang pagkamahabagin, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at tiyaga. Magparaya kayo sa isa't isa. At kung ang sino man ay may sama ng loob sa kanino man, magpatawad kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa lahat ng sa lubos o nagbubuklod sa lahat sa lubos na pagkakaisa. Piliin natin maging matyagain. Piliin natin maging mabait. Piliin natin ang kapakumbabaan, kaamuan. Piliin natin ang mapagparaya. Kaya po natin yan. Sapagkat kapag pinili po natin ito, yan po yung pamamaraan para hindi mo sinasayang ang iyong buhay. Dahil darating ang panahon, ikaw ay magiging pagpapala sa iba at iiwan mo ang mundo na ikaw ay naaalala ng tao dahil pinili mo ang pag-uugali makadiyos at hindi yung pag-uugali na makasarili lamang. Can you say amen? At higit sa lahat, mas maganda pong mabuhay ng malaya sa anumang galit o kasakiman. Mas maganda pong mabuhay na ikaw ay naging pagpapala. Mas maganda po ang mabuhay na kahit na ikaw ay minamaltrato or ikaw ay inaapi or ginagawa ng hindi maganda, pipiliin mo ang magpatawad at maging malaya mula sa anumang galit. Can you say amen? Yun po ang dapat po nating gawin bilang isang mananampalataya. And then verse 16. So yung pangatlo, isuot ang bagong pagkatao. Yung pangalawa, ariing patay. O patay ka na sa kasalanan. Yung una, ituon mo ang iyong pag-iisip sa pananaw patungkol sa langit. At pang-apat, verse 16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ito po ang pinakamaganda sa lahat. Ang pinagkukunan po natin ng tamang pag-uugali ay nakabase sa kapahayagan ng salita ng Panginoon. Can you say amen? Hindi po ito isang self-effort or kumbaga ay coaching or hindi. We are going to the Word. At sabi nga rito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo.
kalakip ng buong karunungan ay turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa sa pamamagitan ng salmo at mga himno at mga awiting spiritual habang umaawit kayo na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So imbis na gugulin nyo ang inyong sarili sa galit, sa anumang uri ng hindi pagkakaintindihan, mas gugulin ninyo ang tumanggap ng salita ng Diyos, magpuri sa Kanya. Mas gugulin ninyo ang ituro ang salita ng Diyos sa iba at umawit ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, ito po ang ating maging place where we can take a refuge kapag tayo ay mayroong mga pagsubok na kinakaharap, imbis na tayo po ay malungkot, magpupuri tayo sa Panginoon. Sapagkat nakatunoon ang ating paningin sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Lastly, number 5, verse 17. At anuman ang inyong gagawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, kalakip ng pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Gawin lahat ng bagay para sa Panginoon. Gawin natin ang lahat ng bagay upang maluwalhati siya sa ating buhay. Kung babalikan natin ulit yung ating inawit kanina, alam niyo po bang yung ating pag-awit kanina ay hindi lamang basta pag-awit dahil kasama ito sa service, kundi ito ay isang declaration. Whether I live, whether I die. Ano yon? Let it be for Christ. Sa salita, sa gawa, sa pag-uugali. Muli mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ito, hindi dahil kaya natin ito. Or sa ating sariling kakayanan, pwede natin gawin ito. Inilagay na tayo ng Diyos sa lugar na ang kanyang biyaya at ang kanyang pagtulong ay available. Pagpipiliin mo yon, bababa naman ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon para magawa mo yon. The only thing that you can do is to yield to the grace of God. It's not by your own effort. Just as you have received salvation by faith, in walk and in your Christian life, receive the grace for increase, for character. Kaya mo yon. Mag-yield lang tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Submit yourself to God and be humble before Him, and He will give you the grace in your walk in life. Sino po nagpapasalamat na may biyaya na handang tumulong sa atin sa bawat araw? Kaya yung awiting, ang biyaya ng Diyos ay laging sariwa tuwing umaga. They are new every morning. Great is your faithfulness. So every single day, you need grace. Every single day, you need the empowering of the Holy Spirit. Every single day, you need the strength to choose what is right and what is of the will of God. Because you don't want to waste your life. Ayoko pong sayangin ang aking buhay sa pananatili, sa anumang uri ng galit, takot, regrets. Gusto kong maging malaya mula doon. Dahil minsan lamang ako lalakad sa mundong ito at hindi ko na mababalikan ang kahapon. Alam niyo po bang may nagsabi nga, tanging ang oras lamang ang hindi mo na mababawi. Ang pera, pwede kang kumita. Pero ang oras, pag lumipas na, tapos na siya. Pero ang pinakamaganda, sa oras at sa moment na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ang bunga nito ay para sa iyong kinabukasan at para sa iyong mga anak
at sa mga susunod na panahon. I will choose to live for Christ because I know my future and my life is dependent on Him. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ngayong hapon, mananalangin tayo. At papanalangin natin, unang-una nais ko pong ipanalangin. Ang sino man dito, habang lahat ay ating iyuko ang ating mga ulot, ipikit ang ating mga mata, nais ko kasi maging isang pribado at isang personal na encounter ito sa bawat isa. Kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Panginoong Jesus, dito sa on-site at maging sa online, at kinakausap ka ng Panginoon, matagal na akong kumakatok sa iyong puso, buksan mong iyong puso. Ako magbabago sa iyo, magpapabago sa iyo. Kung hindi mo pa natatandaan na inanyayahan mo si Jesus na maghari sa iyong buhay at siya maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ngayong hapong ito pwede natin gawin yon. At habang lahat ay nakayuko at nakapikit, kung ikaw yon, pwede mong itaas ang iyong kamay para makita ko lang. Meron po ba? Sa balcony? Gusto niyang tanggapin at isuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Taas mo lang yung kanang kamay. Amen. Kikita ko po yung kamay na yan. Meron pa ho ba? Amen. Kikita ko po yan sa balcony. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ito ang araw na ginawa ng Diyos upang isuko mo ang iyong buhay at paghari si Jesus sa iyong puso. Amen. Praise God. Sa lahat ng magtaas ng kamay, nais ko pong sumunod kayo sa panalangin ito at gawin yung personal at isang mataimtim na panalangin. At congregation, sumabay na rin po kayo bilang encouragement sa mga kapatid natin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Namatay ka doon sa krus para sa aking kasalanan. Nabuhay kang maguli para sa aking kaligtasan. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ikaw na ang maging hari. Ako'y susunod sa inyo at ako'y maglilingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng nagtaas ng kamay, nais namin kayong makilala. Meron po kami ibibigay sa inyo after the service. Pwede po bang dumiretso po kayo doon sa Next Steps table sa bandang kanan at maikukonekta namin kayo sa life group, sa mga Bible studies. Kailangan nyo magpatuloy. Welcome to the family. Can you say amen? Yan po ang simulain ng isang bagong buhay. At mula ngayon, lalakad kayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Pangalawang nais kong ipanalangin ay ang bawat isa sa atin. Muli siguro dapat nating i-commit ang ating buhay sa Panginoon. Kung tayo man ay nagkabali at medyo tumigil sa pagsunod sa Panginoon, panahon na para bumalik tayo sa Kanya. At tayo ay magpatuloy na sumuko sa Kanya. Nais ko pong ipanalangin ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa bawat mananampalataya na nandito ngayon. Magpapasalamat po kami na binigyan niyo po kami ng bagong buhay. Ngunit, sa amin pong pagpapatuloy, ang iba sa amin ay may mga pagkakataong sumuko, nanghina, tumigil, nawala ng pag-asa. Pero ngayong araw na ito, nagdidesisyon muli ang bawat isa na kami ay babangon mula sa aming pagkakalugmok, pagkakadiscourage. Kami magpapatuloy. Alam po namin na kayo po ang aming tagapagligtas at kayo rin ang aming Panginoon. Ano man ang iyong kalooban, siya naming susundin. Salamat po, Panginoon, na kami po ay inyong patuloy na pangunahan. Salamat sa iyong biyaya sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kayo po ba'y may natanggap ngayong hapong ito? Amen.